5 na best na way to revenge against someone na nakasakit sa'yo, especially ng taong mahal mo. Trust me, this is one of the best na video na mapapanood mo sa internet sa panahon na ito. Kung gusto mong malaman, then simulan na natin. The more na may connection or may something sa inyo, the more love na involved, the more intimacy na involved sa taong nasakit sa'yo, more pain po. Sobrang mas masakit. Especially kapag pinagkatiwalaan mo na, binigay mo na ang lahat, tapos sinaktan ka lang, sobrang sakit po para sa atin. But, don't worry, kasi isi-share ko sa inyo ang 5 na pinaka-best na way to get revenge para masaktan din siya in a way na constructive, not destructive. Kasi I will not teach you na kapag sinaktan ka, is that I will not teach you, sa totoo lang, to be honest, na kapag sinaktan ka, hindi ko naman sasabihin na mag-hire ka ng hitman para ipabaril mo na siya. Para No. That's destructive. But itong share ko sa totoo lang is constructive. It will help him. It will build you up. At the same time, it will build him. He will come to realize na bakit ko pala siya nasaktan. And trust me, he will come back to you. Okay? And he will come and ask for forgiveness. Okay? So number 1, na the best na revenge na dapat mong gawin sa kanya is that not giving attention kung ano man yung ginawa niya or sinabi niya sa'yo. Ito ang isa sa pinaka nakakasakit. Sa totoo lang, yung hindi mo binibigyan ng pansin yung ginagawa ng isang tao, nakakasakit na yon. So, kung gusto mo na masaktan siya, is that wag mong bigyan ng atensyon kung ano man yung ginawa niya sa'yo. Kung ano man yung pinakita niya sa'yo, kung ano man yung sinabi niya sa'yo. Andyan na yung fact na nasaktan ka, sa totoo lang. I never said na i-deny mo yun. Of course, masakit talaga yun. Pero, ganito kasi, the more mo na binibigyan ng atensyon yung ginawa niya sa'yo, or the more mo siya na binibigyan ng atensyon, the more na mas lumalalim pa yung sugat. The more na mas nasasaktan ka pa. And the more damage ang naibibigay sa'yo, kaibigan. This is the thing that kung ano man yung binibigyan natin ng attention, nag-grow po. Like, kapag palagi mong binibigyan ng attention yung kanyang pagkakamali, yun yung mas nagagawa niya. Yun yung palagi mong nakikita sa kanya. Pero kapag palagi mong binibigyan ng attention yung kanyang ginawang maganda, sa totoo lang, yun din yung mas palaging napipick up ng mata mo. Okay? So, ang the best talaga na gagawin mo dito is not to give attention sa kanya. Or, like for example, iniwang ka niya, or niloko ka niya, or whatever yung ginawa niya sa'yo that sobrang sakit sa'yo. Ito pa rin ang pinaka-the best na gawin mo. Huwag mo siyang bigyan ng atensyon. Huwag mo siyang pansinin, Hayaan mo lang siya doon. Huwag mong patulan, huwag mong tadtadin ng anumang masasakit na salita. Huwag mong batuhin, huwag kang mag-post ng kung ano-ano. Kasi kasi kapag ginagawa mo yun, the more ka actually na mas kino-connect yung sarili mo ulit sa taong nakasakit sa'yo. So, kapag connected ka pa rin sa taong nakasakit sa'yo, yung flow ng pain, continuously na mararamdaman mo. Like, kagabi lang to, may nagpa-counsel sa akin, tumatawag siya, ay nag-chat sa akin about habang nagwo-work siya, tapos andun yung asawa niya nag-e-enjoy, nag-video okay, naglalasing, wherein yung babae na to is that nagtatrabaho para sa family. And sinend niya sa akin, sabi ko, kalma, alam ko masakit, pero tumahimik ka muna, huwag kang mag-post, huwag mo siyang tadtadin ng mga masasakit na salita, because I believe na meron ka din naman pala ginawa kung bakit siya nagtatampo ng gano'n. So, relax lang. Huwag mong bigyan ng atensyon. Huwag mong bigyan ng pansinin. Kasi the more mo na ginagawa yun, is that mas lalong mag-grow kung ano man yung pain na nararamdaman mo. So, yun ang ginawa niya. And I believe, and I know na napaka-effective ito. Kasi nga, this is the truth. Kung ano yung binibigyan mo ng attention, yun yung mag-grow. Okay? So, number 2 na pinaka-the best na dapat mong gawin to get revenge is that to accept the reality. To accept the fact na nasaktan ka niya. Tanggapin kung ano man yung nangyari. Kasi nangyari na. Tapos na. Hindi mo po pwedeng ibalik para ma-correct. Ang pwede mong i-correct yung present and yung future. Pero ang past is past. You can never ever na ibalik yung nakaraan para ayusin now. You can accept the reality. Accept kung ano man ang nangyari na. Kasi the more you resist
the more pain, the more bitterness, the more na hirap ang nagbibigay sa'yo. Whatever you resist, nagbibigay ka ng energy dyan. At kung nagbibigay ka ng energy, mas lalo kang nai-stress, mas lalo kang napapagod. That is why, don't resist kung ano man ang nangyari. Kasi once na ginawa mo yon, ikaw actually yung makakapagpahinga dyan. Because you are not resisting eh. You're not putting any efforts or energy or force to resist the situation. Like, you accept it. Na tapos na, nagawa niya yun, nasabi na niya yun, naipakita na niya yun sa akin, iniwan na niya ako. So, ano pang nire-resist mo doon? Accept the fact and never give attention. Once na ganito yung mentality mo, kaibigan, you're like an alpha woman or alpha male, alpha female, you know? Because alam mo yung value mo. Alam mo, mas malakas yung mentality mo, yung utak mo, kaysa yung feelings mo. And maganda po yun, kaibigan, kasi hindi ka po talo kapag rational kang mag-isip. Kapag ito yung palagi mong pinapagana at hindi dito. Okay? Number 3, na best na revenge na dapat mong ginagawa is that to release forgiveness. Once na ginawa mo to, even kapag hindi pa siya humihingi ng sorry, is that mag-release ka na ng forgiveness. Sabi mo, Lord, tulungan mo pa ako para mag-release ng forgiveness. Itong sinabi niya sa akin, itong ginawa niya, itong panloloko niya sa akin, Lord, masakit po. Pero pinapalaya ko na po itong nararamdaman ko na ito. Pinapalaya ko na po itong sakit na nararamdaman ko ngayon. Father, I release forgiveness. So once na ginawa mo yun, genuine na mag-release ka ng forgiveness, you will be free. Hindi ka na ma-stress. Ikaw yung malaya. So, whatever yung ginagawa niya, it doesn't affect you that much. Why? Kasi wala na sa'yo eh. Hindi ka na masyadong affected eh. And the good thing is that kapag nararamdaman niya yun, nakikita niya sa'yo, sa buhay mo na hindi ka masyadong affected sa kung ano naman ng ginagawa niya, trust me, masasaktan yan. Masasaktan yan. So, ito pa, kapag nag-release ka kasi ng forgiveness, iwas stress, iwas pagod, iwas depression, and iwas suicidal thoughts. You know, one of the reason kung bakit, kung kilala nyo si Doc Willie Ong, you know, kasakit siya dahil sa stress, dahil sa pag-iisip ng mga basher, ng kung anong sinabi nila sa kanya. Ano po ang kulang sa kanya? You know, I honor him, I respect him. As a doctor, marami pa siyang tinutulungan. Pero anong kulang sa kanya? Hindi siya nag-release ng forgiveness. Walang forgiveness. Kasi once na nag-release ka ng forgiveness, nagre-release ka lang ng tension sa loob mo, ng stress sa loob mo, ng depression sa loob mo. And once na ginawa mo yun, magiging free ka. Hindi ka lapitin ng sakit. Hindi ka magkakasakit ng ganun. When you are free spiritually. But I pray for Doc Willie Ong, you know, na matutunan niya sa puso niya ng genuine na magpatawad sa kung sino man ang nakasakit sa kanya. And we pray for healing sa kanyang buhay. Okay? Sa kanyang katawan, sa cancer na yon ay alis sa kanya sa pangalan ni Jesus. So, ito po ang pinakamahirap talaga na gawin sa mundo or ng isang tao. Kasi parang feeling mo, gusto mo rin. Kasi gustong-gusto ng laman eh. Na kapag sinaktan ka, is that mas gusto mo o gusto mo na makita siya na masaktan ng times 10 more than ang binigay na sakit sa'yo. But that is what this flesh wants. And wala pong magandang impact. Kahit naman makita mo na masaktan din siya tulad ng pananakit niya sa'yo, is that it won't change the fact na sinaktan ka, niloko ka. Of course, sabi ko nga, i-accept mo yun. And mag-release ka ng forgiveness kasi yun ang pinaka-the best na dapat mong gawin. And the Bible says na kung hindi mo patawarin yung mga taong nakasakit sa'yo, don't expect that God can able to forgive you. And if God doesn't forgive you, don't expect that you can enter the kingdom of heaven. That's the truth. And the thing is that kapag punong-puno ka ng unforgiveness, more pain, more disease or sickness will come, more negativity, bad things is prone to happen sa'yo because you're full of negative energies. So, I hope and I know and I pray na meron ka pong natutunan. Okay? Number 4, na dapat mong gawin at itong sa pinaka-best na revenge is that allow God to heal you. Allow the Lord Jesus to heal your broken heart. Kasi most of the time, God will allow this situation na lokohin ka para masaktan ka,
para bumalik ka sa Kanya, which is siya lang yung kayang manggamot ng inner thing about you, your soul. He can able to heal it. He can able to heal your broken heart. Kasi minsan, nakakalimutan mo na siya. Minsan, lumalayo ka na sa Kanya. And gusto Kanyang ibalik sa Kanya kasi ayaw Kanyang totally mawala sa mundong ito. Mamatay na hindi siya makilala. One of the reason that is why pain is there, He allow it, that someone hurt you, that someone will betray you, that someone will do against you, hurt you, in order para bumalik ka na sa Kanya. That is the best thing na dapat mong gawin. If you are healed inside, trust me, positive energy will come normally. It will manifest normally. So, kapag nagkakaroon ka ng positivity sa buhay at nakikita ng taong nanakit sa'yo, of course, masasaktan yan. Of course, makikurious yan. Of course, gusto niyang bumalik sa'yo. And it's up to you. Kung gusto mong bumalik siya sa buhay mo, pray for it. Know the mind of Christ about your situation and decide about it. Okay? So, allow Jesus to heal. And kung nahihirapan ko kung paano mag-pray, tutulungan po kita. Father, in the name of Jesus, this person po na nanonood sa screen na ito, na punong-puno po ng pain, ng unforgiveness. Father, I pray that help him or help her, Lord, na mag-release ng mga pain, unforgiveness sa kanyang puso, ng bitterness sa kanyang puso. Panginoon, totoo po, nasaktan po siya. But Lord, Ikaw lang po yung kayang mang-heal or gumamot ng kanyang nararamdaman ngayon. No medicine can able to heal her or heal him, but it's only your touch. It's only your presence. And I pray, Lord, na babalik na po siya sa inyong presensya, sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Bless her or bless him. In Jesus' name. Amen. Okay? Ayos na, kumusta po ang pakiramdam? Kung naramdaman mo ang relief, please comment down below. I'm relief. Okay? Number 5, last but not the least, na pinaka-the best na gawin mo to revenge is that, of course, make a better life. Ito ang pinaka. Kasi, imagine that, sinaktan ka niya, niloloko ka niya, or pinagpalit ka niya. You know, hindi lang naman mga karelasyon mo, even mga kapamilya mo. Tapos, mas binutihan or naging successful ka or naging mas maganda yung naging buhay mo. Imagine kung gaano kalaking tormentation or, you know, guilt or, you know, yung mararamdaman nila. Kasi nagiging mas better ka. You know, sometimes, yung mga pain na dumarating sa atin is, sometimes, blessing in disguise yung mga yun eh. Para para mas mag-pursue tayo, para mas lalo tayong lumakas, para mas lalo tayo magiging wise. You know, blessing in disguise yung mga yon. So, ang pinaka-goal mo dito whenever na nasaktan ka, niloko ka, is that magiging mas better. Don't do the things or mga past mistakes. Matuto ka sa nakaraan mo. I-refocus mo or lahat ng pain mo, i-divert mo ito sa pagbibuild sa sarili mo. I-divert mo ito sa pagbibuild ng iyong empire, ng iyong buhay para magiging mas better ka. Imagine, yung taong nanakit sa'yo tapos makikita ka someday na mas better ka kaysa yung nakilala niya, kaysa yung sinaktan niya, kaysa yung niloko niya. Imagine kung gaanong sakit yung mararamdaman niya. Imagine that. And actually, it is good for you sa totoo lang. If kung mahilig ka ng nanonood ng mga testimonies ng mga mayayaman, mga sikat, most of the time, they are broken-hearted. Most of the time, they are broke financially. Most of the time. Pero hindi yun yung dahilan para sumuko sila. Yun yung mga strength nila para magiging mas mag-pursue pa sa buhay, to do things better. Yun yung mga parang fuel nila. So, mga kapatid, ito po yung pinaka-the best na gawin nyo. If you want to get revenge, is to make a better life. Huwag masyadong, or huwag kang magpa-apekto sa kung ano mang nararamdaman mo ngayon. Because sometimes feelings is deceiver. Okay? So, yun yung weapon mo. Huwag mong isipin na hanggang dyan ka na lang na yun na lang. No, yun yung mga weapon mo to do better, to change your life for betterment. And in that way, trust me, that is the best na revenge na magagawa mo or maipapakita mo sa kanya. Okay? So, ito ay last but not the least. Actually, 5 lang yung sinabi ko pero meron akong bonus. Lahat ng mga tips na ginawa or sinabi ko na i-share ko sa inyo, na lahat ng advice na i-share ko sa inyo, huwag nyo sana itong gawin para sa kanya. Alisin mo siya sa equation. Gawin mo ito para sa'yo. And naturally, everything will follow. Naturally, you will get revenge.
Because the Bible says, don't revenge. Let me revenge for you. So, naturally, mag-improve ka, mag-release ng forgiveness, lahat gagawin mo itong advice, not thinking to get revenge from him. Kasi natural po yun na mangyayari, na makakakuha ka ng revenge from him in a good way, in a way na constructive, in a way na may magandang nangyari sa buhay mo. So, that's it. I hope po na meron kayong natutunan. Please share this video and shalom.